Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Dakilang biyayang pangako niya, suninay lang. Sinaw na mong hangarin, ang taong ay ubusin. Magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, suminay ka. Nais ko ring ialay ang banal na misa na ito para sa ikahihimlay ng kaluluwa ng aking yumaong bayaw, Fred Castillo, at pati na rin sa mga kaluluwa ni Violeta Borjas Yongco at ni Sammy Umandal. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumanyon lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ng iyong karunungan at ng lakas na likas sa iyong mga sugo ang Papa na si San Pio upang kanyang patatagin ang pananampalatayang Katoliko at pagkaisahin ang tanan kay Kristo. Sa pagsunod sa itinuro niya at ipinakitang halimbawa, ipagkaloob mong makamtan namin ang walang maliw na gantimpala sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Hefte. Nagpunta siya sa Galaad at Manases. Pagkatapos ay nagbalik pa Galaad at saka nagtuloy
upang salakayin ang mga Amonito. At nangako si Hefte sa Panginoon ng ganito, kapag niloob ninyo na malupig ko ang mga Amonitong ito, susunod ko bilang handog sa inyo ang unang sasalubong sa akin pag-uwi ko. Sinalakay nga ni Hefte ang mga Amonito at pinagtagumpay siya ng Panginoon. Nalupig nila ang mga kalaban at nasakop ang 20 lungsod mula sa Aroer. Sa palibot ng Minit hanggang sa Abel-Keramin, marami silang napatay na Amonito. Nang magbalik si Hefte sa Mispa, sinalubong siya ng anak niyang babae na sumasayaw sa saliw ng kanyang tamburin. Siya lamang ang anak ni Hefte. Nang makita siya ni Hefte, hinatak niya ang kanyang kasuotan at buong paghihinagpis na sinabi, anak ko, kay bigat na bagay nitong ginawa, tagumpay kayo sa inyong mga kaaway na mga Amonito. Ngunit may isa lamang po akong ipakikiusap sa inyo. Bayaan ninyong isama ko sa bundok ang aking mga kaibigan upang ipagluksa ko ng 2 buwan ang aking pagkadalaga. Pumayag naman si Hefte na umalis ng 2 buwan ang anak niya. Nagpunta nga ito sa bundok kasama ang kanyang mga kaibigan upang ipagluksa ang kanyang pagkadalaga pagkat mamamatay siya ng hindi makakapag-asawa. Pagkaraan ng 2 buwan, nagbalik siya sa kanyang ama at isinagawa naman ito ang kanyang pangako sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Mapalad ang taong may tiwala sa Diyos at sa Diyos ay hindi dumudulog. Hindi sumasama sa nananambahan sa mga nagkalat na Diyos-Diyosan. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, at mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa damba na dalhin upang iyong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ikay dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi, iyong kalooban. Aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag. Saan man nagtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagsalita sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, "Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang maalipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang maalipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging." Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kani-kanilang lakad. Ang isa'y sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon, at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, "Nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat na makita ninyo." Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan, masasama't mabubuti. Ano pat napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. "Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan?" Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, "Gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Makapanalig, tungkol saan ang narinig natin kanina ang salita ng Diyos? Ito'y tungkol sa kahulugan ng pananampalataya, sakripisyo, at katapatan sa tawag ng Diyos. At kasabay nito, ginugunita natin ang isang huwaran ng pananampalataya at paglilingkod. Si San Pio X, ang mapagkumbabang Papa ng Eucharistia. Ano ba yung nabasa natin kanina? No? Yung unang pagbasa mula sa aklat ng mga hukom, the Book of Judges. At narinig natin ang isang kwento na napakalungkot. Kwento ni Hepte, isa sa mga tinatawag nating hukom or judges. Puspos siya ng Espiritu Santo, ng Espiritu ng Diyos, ngunit gumawa ng pabigla-biglang panata. Ano yung panata niya? Iaalay ko ang unang sasalubong sa akin sa pagbabalik mula sa tagumpay. At sa kasama ang palad, ang sumalubong ay ang sarili niyang anak na babae. At paalala ito na mapanganib ang tawag natin sa English, pakikipag-bargain sa Diyos at gawing transaksyon ang pananampalataya. Subalit, sa gitna nitong trahedya na ito, anong pinakita ng anak ni Hepte? Ang tapang at katapatan. Buong loob niyang tinanggap ang sakripisyo.
Of course, ngayon, wala na nangyayaring human sacrifice. Pero nung panahong yon, ito lang naman ang nakikita natin, no? Yun lang ang nakita natin sa Biblia na about human sacrifice. Pero buong loob niyan tinanggap yon. Dahil ito yung mga salita ng kanyang ama. Anong pinaalala sa atin ito? Na ang tunay na pananampalataya ay nangangailangan ng ganap na pagbibigay ng sarili. Tapos narinig natin yung Ebanghelyo. May talinghagang ibinahagi si Jesus. Yung talinghaga ng piging ng kasalan. The parable of the great feast. Lahat ay inanyayahan. Isang, isang insight. Isa ito dun sa sinasabi ng isang dalubhasa sa Biblia, pangalan John Mayer, yung nagsulat ng patungkol sa historical Jesus. At ito yung sinabi niya, no? Dun sa mga maraming talinghaga na sinabi ni Jesus, marahil ay apat yung talagang galing sa Kanya. At ito yun, isa ito sa apat, yung talinghaga ng dakilang kapistahan ng piging ng kasalan. Tulad na nabanggit ko, lahat inanyayahan. Ngunit marami yung tumanggi. Anong mga dahilan nila? Excuses. Ang ilan, abala. Ang ilan, walang pakialam. Ang iba'y naging marahas pa. At kahit sa mga dumating, may isa na itinapon. Bakit? Sapagkat wala siyang kasuotang pangkasal. Ito'y, ano yung kasuotang pangkasal dito? Tanda ng pusong handa. Pusong nabihisan ng biyaya, ng grasya at kabutihan. At dito malinaw yung aral. Yung kaligtasan ay libreng ibinibigay ng Diyos. It is gratuitous. Pero kailangan natin itong tanggapin ng may wastong tugon. Isang puso na handa at mapagpakumbaba. Tayong lahat tinawag para maligtas. Ang isa sa mga sinasabi ko palagi, God who created us without our permission cannot save us without our permission. Ito rin yung naging buhay ni Papa San Pio ika-10. Kilala siya bilang Papa na nagpalapit sa bayan ng Diyos sa Eucharistia, lalong-lalo na sa mga bata. Ngayon, mga nagpo-first communion, pwedeng grade 3, yung iba pa, grade 2. At ang nagpalapit sa Eucharistia sa mga bata ay si Pope Pius X. Naniniwala siya na yung Eucharistia ay hindi gantimpala dun sa mga perpekto, pero ito'y lakas ng mahina. Pero kailangan yung tamang disposisyon. Kailangan ng kasuotang espiritual ng pagsisisi, kababaang loob at pagmamahal. Yung kanyang panawagan ay pagpanumbalikin ang lahat kay Kristo. At ang panunumbalik na ito'y nagsisimula sa ating mga puso. Kaya mga kapanalig, malinaw ang paanyaya ng Diyos. Inaanyayahan niya tayo sa piging ng kanyang kaharian. Huwag tayong dumalo ng walang kasuotang espiritual. Maging handa tayo sa bihisan ng grasya, pananampalataya at pag-ibig. Tulad ni Papa San Pio, na naghanap ng lakas sa Eucharistia. Tulad ng anak ni Hepte, na buong tapan na tumugon sa hamon ng pananampalataya. Kaya mga panalig, huwag nating sayangin ang imbitasyon ng Diyos. Tanggapin natin ito ng buo at hayaang baguhin niya tayo upang maging tapat na lingkod sa kanyang kaharian at sa kapwa. Pagpalain tayo ng Panginoong Diyos.
Inaanyayahan tayo ng Diyos sa hapag ng buhay na walang hanggan sa langit. Tumawag tayo sa ating mapagmahal na Ama para sa ating mga pangangailangan. Ang tugon natin, Panginoon, turuan mo kaming maging bukas sa iyong pag-ibig. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas sa iyong pag-ibig. Ang simbahan dito sa lupa naway patuloy na umunlad at mahikayat ang maraming tao sa kaligayahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas sa iyong pag-ibig. Ang mga mayayaman at mahihirap naway, huwag iwasan ang hamon at tawag ng kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas sa iyong pag-ibig. Sa pagkakaroon ng dalisay at nagsisising puso, tayo naway matagpuang karapat-dapat na makibahagi sa hapag na inihanda ng Diyos para sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas sa iyong pag-ibig. Sa mga may sakit at may kapansanan naway, maibahagi natin ang habag at kabutihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas sa iyong pag-ibig. Ang mga namatay naway, mabuhay sa tahanan ng Diyos at magbunyi sa hapag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas sa iyong pag-ibig. Ama naming nasa langit, inaanyayahan mo kami na makapiling ka sa iyong kaharian. Habang aming ipinapanalangin ang aming mga kapwa, tulungan mo kaming maakay sila sa hapag na inhanda ng iyong anak, na si Jesus na aming Panginoon. Amen. Panginoon, aming alay, itong alak at tinap. Tanggapin sa iyong kamay, alay namin, aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid, upang ito ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong pagpapaunlak na tanggapin ang aming paghahain, loobin mong kaming nagdiriwang na may pagtalima sa tagubilin na Papa San Pio, ay taimtim na makaganap at makapakinabang ng wagas sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ngayong si Papa San Pio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol
kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, ang kalwalhatian mo. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Fred, Violi, Sammy, at iba pang mga yumao naming mahal na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kamin lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nagagling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mabasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka. Kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo.
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga nanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Niniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Hintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa paggunita namin kay Papa San Pio, kami nagsalo-salo sa banal na hapag, ay magkaroon nawa ng pananampalatayang matatag at pagkakaisa sa pag-ibig mong matapat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa may sakit. Panginoong Jesucristo, pinasan mo ang aming matiisin at dinala mo ang aming madalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal namin at para sa ibang mga may karamdaman. Loobin mo nawang maunawaan ng mga taong labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman na sila'y kabilang sa iyong mga hinirang. Tulungan mo maunawaan nila na sila ay kaisa mo
sa iyong mga pagtitiis para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayan ninyo sa inyong pag-alis ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.